Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ay ating Kura Paroko, Reverendo Padre Mark Anthony A. Ramos. At bilang panimula, magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At maririnig natin ngayon sa Ebanghelyo mga nakakatakot na pananalita. Sabi ng Panginoon, ang kanyang pagdating, hindi magdudulot ng kapayapaan, kundi pagkakahati-hati. Mag-aaway at maglalaban ang bawat isa. Pero sa dulo, ang pangako ng Diyos ay mananaig ang kabutihan, mananaig ang tama. Kaya lumapit tayo ngayon sa Panginoon sa mga pagkakataon na ang pinipili natin ay ang mali o ang masama. Humingi tayo sa Kanya ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malilib, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nang dahil sa pagpapahayag ni Jeremias ng katotohanan ng Diyos, nakita siya ng mga punong bayan bilang sagisag ng kabalintunaan. Iwinaksi siya ng mga ito dahil ang mga bagay na nais nilang marinig ang kanilang pinakikinggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakakatulong sa bayan ang taong iyan. Manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lupit, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos.
maghoy. Sa balong malalim na lubhang mabuti, iniahon niya at do'y inalis, ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Tinuruan niya ko pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon'y gawin. Sa ikalawang pagbasa, nararapat na laging tingnan ng isang Kristiyano ang mga halimbawa ni Jesus na manatiling tapat sa Ama. Sa ganitong pag-aalala, ang kalagayang nakalaan sa atin ang dapat na magsilbing inspirasyon natin sa ating pagpapagal sa buhay kabanalan. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng mga kapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang namamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung agaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ang inyong dugo ang pakikipagtunggalin ninyo sa kasalanan.
Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa mabuting balita. ng mga bansa. Inimo ng Diyos bilang kawan niya sa awa niya't pagmamahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang niyo mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pang dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi ko natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa mga nakikiisa rin ho sa misa natin ngayong umaga, mula ho dito sa parokya ng San Rafael Arcangel, dito ho sa Montalban, magandang umaga po sa inyong lahat. At sana nasa maayos at mabuti ho kayong kalagayan. Minsan daw ay may isang babae na pumunta ng simbahan at hinahanap niya yung kanilang pari doon. No? Sabi niya, "Father, pwede ho ba akong magpamisa sa patay?" Sabi naman nung pare, "Oo naman, walang problema. Kailan ba ang misa? Kailan ba ang libing?" No? I-schedule mo na lang dito sa opisina at i-schedule na lang natin, no? Yung schedule ng misa para sa libing. Saktong-sakto, Father. Salamat po. At napakabait nyo naman ho. Siguro sa makalawa ho, doon namin ililibing yung aming namatay na aso. Sabi nung lalaki, sabi nung pare doon sa babae, sabi, teka po ma'am, ano nga ho ulit? Sino ho yung ating ililibing? Sino ho yung ating pagmimisahan? Sabi nung babae, Father, yung aso namin, no? Kasi 9 na taon sa amin yon. Gusto namin bago siya mailibing, mabindisyonan at mamisahan dito sa simbahan. Biglang sabi nung pare, teka po ma'am, ang libing lang po ay para sa tao. No? Hindi na ho inililibing at pinagmimisahan dito sa simbahan yung mga namatay na hayop. No? Kaya hindi ho pwede, pasensya na ho, hindi ho pwedeng maglibing ng aso dito sa simbahan. Medyo nalungkot yung babae at sabi niya, "Naku, Father, sayang naman ho. Ano? Magbibigay pa naman ho ako ng 10,000 para ho doon sa donasyon namin sa simbahan. Kung hindi ho pwede rito, dito na lang ho sa katabing simbahan, dito ho sa Aglipay, dito na lang ho namin papablessan yung aso po namin.
Doon ko na lang din ho dadalhin yung aming donasyon. Salamat na lang ho. Biglang tumingin si Father doon sa babae at sabi, Ma'am, bakit hindi nyo naman sinabing Katoliko yung inyong aso? Alam po ninyo, yung mga Katoliko na aso, dito talaga sa mga Katoliko na simbahan inililibing. Ano? Hindi ho aglipay ang inyong aso. Meron pa yung birth certificate at baptismal certificate dyan sa loob. Hahanapin natin para patunayan na yan ay Katoliko. Mga kapatid, wag ho kayong mag-alala, ha? Pag nagsabi kayo na pabibindisyonan ninyo yung aso, hindi ko ho tatanggapin talaga, ha? Kahit may 10,000 pa. Siguro kung 15, pag-iisipan ko pa. Ano? Biro lang ho. Mga kapatid, alam po ninyo, minsan, dito nasusubok yung ating paninindigan sa kung ano yung tama at mabuti. Pag hinaharap na tayo ng isang bagay, kapag mayroong pagkakataon na tayo mag-iisip, ano nga ba talaga yung tama? Ano nga ba talaga yung mali? Diyan tayo minsan sinusubok. At minsan, kapag naninindigan ka sa kung ano yung totoo, kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, minsan dadating sa punto na ito'y magiging dahilan para magkahati-hati kayo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ang linaw nung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, akala nyo ba na parito ako dito sa mundo para maghatid lang ng kapayapaan? Hindi. Dadating at dumating ako dito sa mundo para magdala ng pagkakahati-hati. Maglalaban ang anak na lalaki at ang ama, ang anak na babae at ang kanilang nanay. Maging yung biyanan sa kanyang manugang, maglalaban-laban. 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Siguro medyo nagulat yung mga alagad ni Jesus nung sinabi niya sa kanyang mga alagad itong mga salita na ito. Teka, akala namin ang dala mo dito ay kapayapaan. Akala namin, Lord, ang dala mo dito ay katiwasayan. Akala namin, Lord, ang dala mo dito ay pagkakasama-sama at pagkakaisa. Pero bakit ikaw pa ata yung magdadala sa amin sa pagkakawatak-watak? Mga kapatid, nililinaw ito ng Panginoon na sa mga pagkakataon na kaya nating manindigan sa kung ano ang totoo, minsan, hindi magiging madali ito para sa ibang tao. Minsan, ang tingin ng iba, kapag tayo ay nanindigan sa kung ano yung mabuti, tayo yung kontrabida. Tayo yung masama ang ugali. Tayo yung mali. Pero naninindigan ka lang naman sa kung ano ang totoo at mabuti. Kung balikan ninyo yung kanina, yung unang pagbasa, si Jeremias. Si Jeremias, hindi niya kiniliti yung mga tao sa kanyang magagandang mga salita. Hindi niya sinabi sa mga tao, sa mga Israelita, kung ano yung gusto nilang marinig. Kasi pwede namang sabihin ni Jeremias, kung ano yung gusto nilang marinig, yun na lang ang sasabihin ko. Pero hindi. Sa unang pagbasa, nagpahayag siya ng mensahe ng Diyos, kahit ito'y magdadala ng pagkabagabag sa kanila. Kahit maririndi sila sa paulit-ulit niyang paalala. No? Anong sabi niya sa mga Israelita? Kayo'y mga peke. Nagpapanggap lang kayo. Hindi kayo humahantong sa bagong puso, bagong ugali, bagong katauhan. Luma pa rin yung inyong pagkatao. Dating gawi pa rin yung ginagawa ninyo. Hindi na kayo nagbago. Ang bibigat ng pananalita ni Jeremias. Ginambala niya yung budhi ng mga tao. Nawindang yung mga tao sa kanyang mga sinabi. Maging yung hari ng Israel. Kaya naman anong naging bunga nun kay Jeremias? Nagalit yung mga tao sa kanya. Nagtangka pa silang patayin si Jeremias. Kasi hindi nila kayang tanggapin yung kanyang sinasabi. Mga kapatid, tandaan natin, magandang lagi tayong manindigan sa kung ano ang tama. Siguro yun yung una kong hamon sa atin. Maaaring may mga madadali at mas madali na bagay, mas masarap na bagay, mas parang komportableng bagay. Pero we cannot end up with yung comfortable lies. No? Sabi nga, the truth will always be inconvenient. There will always be the inconvenient truth sa buhay natin. Yung katotohanan na minsan babagabag sa'yo, pero huwag kang mag-alala.
Kung yan yung totoo, panindigan mo yan. Kung yan yung tama, diyan ka tumayo. Kasi minsan, ang dali nating mabaluktot. Ang dali nating mabago. Na okay lang. Okay lang yung mga bagay na ganito, ganyan. Tama lang yung mga ganito, ganyan. Pero sa bandang huli, alam natin, mali yun. Minsan, nung nandun ako sa Antipolo, meron akong nanay na kinausap. Sabi ko, Nay, ba't hindi ho nagpapakasal yung inyong anak? No? Tinanong ko, ba't hindi ho nagpapakasal yung inyong anak? Church worker kasi yung nanay. Ako, Father, ayaw nila Kaya wala akong magagawa. Pero okay na rin naman siguro yan, Father, na hindi magpakasal. Kasi okay lang naman. Hindi naman din po ginagawa daw ng marami. Sabi ko, Nanay, kayo ho'y church worker. Kung meron hong nakakaalam sa kung ano yung tama at kung ano yung mabuti, di ba kayo ho'y dapat yung magpapaalala? Oo nga, Father, Nung una sinasabihan ko sila, pero okay na rin. Wala namang sigurong masama doon. Sana hindi ho tayo ganon na sa gitna ng mali, okay lang. Kasi yun yung mas conveniente. Yun yung mas madali. Yun yung hindi magdadala sa atin ng pagkakahati-hati. Father, kasi pag pinilit ko pa yung anak ko, magkakagalit pa kami. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Na kung kaya mong manindigan sa kung ano yung tama at totoo, minsan, dadating yung punto na hindi kayo magkakasundo. Minsan dadating yung punto na magkakaaway kayo. Minsan dadating yung punto na magiging malamig ang inyong samahan. Pero alam niyo, kung mahal mo talaga yung tao na yon at gusto mo siyang itama, minsan kaya mong tiisin yung hindi kayo magkasundo. Basta manindigan kayo at manindigan ka sa kung ano yung tama. Kasi minsan ayaw mo masaktan yung tao na yon. Ayaw mo sabihan ng hindi maganda yung tao na yon. Kaya ayaw mong itama. Kasi magkakagalit lang kami, Father. Kaya ngayon nasabi ng Panginoon yung pagdating ko dito, magiging dahilan para magkakawatak-watak kayo. Kasi sa maninindigan sa kung ano yung tama at mabuti, minsan hindi magiging madali iyon para sa ibang tao. Mga kapatid, magandang tingnan din natin paano kung tayo yung itinatama. Kung tayo naman yung itinatama, ano naman yung ating nakikita? No? Sabi nga, ang mensahe ni Jesus, para gumambala at gumimbal sa atin. No? Tanungin natin yung sarili natin, paano ka ba tumutugon sa mga taong nagtatama sa iyo? Pag nakakaistorbo ba yung kanilang sinasabi, iniiwasan mo na ba sila? Nagagalit ka ba kapag sinasabihan ka ng kung ano yung mali sa iyo? No? Nasusuklan ka ba kapag sinasabihan ka at tinatama ka ng ibang tao? Minsan ganyan ho tayo no? Kapag itinatama tayo ng iba, sa imbis na makinig tayo, hinahanapan natin ng kasiraan yung kapwa. Sasabihan ka, oy, ganito o ganyan. Kita mo naman siya. Kala mo naman siya, wala namang mali. Kala mo naman siya, wala namang hindi tamang ginawa. Di ba ikaw din naman, dati ganito ka rin. Ang pinuna, yung taong nagsalita, pero nakalimutang punahin at tingnan yung maling ginawa. Minsan ganun ho tayo Kapag itinatama tayo, imbis na isipin natin kung ano yung dapat itama sa atin, tinitingnan natin yung mali nung nagsabi. Tinitingnan natin yung kapangitan at kasiraan nung nagsabi. Instead of listening to the message, we shoot the messenger. Ayaw mong tumahimik ikaw din naman yung may pagkakamali. Ba't mo ako sinasabihan, hindi ka rin naman perpekto. Kaya lang ang problema doon, nakalimutan na natin. May punto naman yung sinasabi sa atin. Mga kapatid, alam nyo, hindi komportable yung mensahe ng Panginoon. Alam nyo, kung magiging komportable lang lagi yun sa atin, walang silbi yung pagpunta natin sa misa at pagdarasal natin at pakikinig natin sa salita ng Diyos. Kung ang gusto lang natin marinig yung mga bagay na masarap ng pakinggan sa tainga, hindi ko ganon. Di ba? Ang simbahan,
Kahit anong mangyari, mananatili pa rin naninindigan yan sa kung ano yung tama. Kahit na anong sabihin ng iba. Father, lahat ginagawa na ito eh. Lahat pwede na yung divorce eh. Kaya okay naman. Wala namang pagkakaiba yung divorce. Pero ang simbahan, lagi mananatili. Yung abortion, Father, okay na yan. Kasi hindi naman yan, hindi naman namin pinili yung anak namin. Hindi naman namin sinasadya na magkaroon kami ng baby. Okay na siguro yun. Pero hindi, mananatili ang simbahan na magsasalita laban sa mali. Minsan, mababagabag talaga tayo. At maging masaya tayo kapag nababagabag tayo, ha? Kapag nababagabag ho kayo, ibig sabihin nagsasalita si Lord sa inyo. Kasi kapag dumadating na yung punto na, wala na, okay lang yan, wala nang problema, kahit nasabihan ka, hindi mo na nararamdaman, hindi ka na tinatablan, wala nang nangyayari, wala nang dating sa iyo. Baka naging manhid na rin yung sarili nating budhi at konsensya sa mga mali nating ginagawa. Huwag kayong mag-alala. Sa huli, sa gitna ng mahirap na nangyayari, lahat naman tayo dadalhin papalapit kay Kristo. Sabi nga ng Panginoon dito sa Ebanghelyo, para daw siyang apoy. Nagdala ako dito ng apoy. Naparito ako para magdala ng apoy. Fire. Oo, fire consumes. But fire purifies. Diba? Ang isang bagay na dinadalang sa apoy, nagiging puro. Nagiging puro. Nawawala yung mga hindi perpekto sa Kanya. Ganun din, sabi ng Panginoon, sa oras na lumalapit kayo sa akin, idadalang ko kayo sa apoy. At itong apoy na ito, magiging dahilan para maging puro kayo. Siyempre, hindi madali yung tatanggalin mo yung mga bangit na bahagi sa iyong buhay. Tatanggalin mo yung mga pangit na mga ginagawa mo at hindi tamang ginagawa mo. Pero sa huli, after the refiner's fire, you will end up being a refined person, purified person. Mga kapatid, pag tingnan natin yon at pag nilayan, kung may mga taong nagtatama sa atin, at kung may mga puntong nababagabag tayo sa mga sinasabi sa atin, makinig tayo. Pakinggan natin yung maigi. At maging dahilan yun para tayo magbago. Sa huli, nais ko lang linawin at bigyan punto na anumang pagtatama, kinakailangan idaalaan sa pag-ibig. Everything na dapat mong sabihin sa isang tao para maging tama yung tao na yon, lagi mong tingnan ang intention mo pag-ibig. Minsan kasi, itinatama natin yung isang tao, pero kapag walang pag-ibig dun sa pagtatama mo, imbis na magbago yung tao na yon, hindi. Masasaktan lang. Imbis na mabago yung tao na yon, kung walang pag-ibig, alam nyo, mararamdaman naman ng tao yun eh. Kapag gusto mo siyang itama at may pag-ibig, alam ng tao, alam niyo yon, alam ng bawat isa sa atin, na ang motibo ng tao na yun, pag-ibig. Pero pag walang pag-ibig, anumang correction o pagtatama, kung walang pag-ibig, nakakasakit. Nakakasakit. Lagi nating tingnan yan. Kapag nagtatama tayo ng tao, kapag nais mong mapabuti ang buhay ng iba, laging sa pamamagitan ng pag-ibig. Handun lang yung tunay na pagbabago. Handun yung tunay na pagpapaalala. Handun yung tunay na concern sa isa't isa. Amen. Tumayo tayo, ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing,
na naog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang iyong pag-ibig, Ama, na aming nararanasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang nagtutulak sa amin tungo sa mga pagpili at pagbabago sa aming buhay. Tulungan mo kaming lagi kang piliin sa lahat ng pagkakataon at buong pagtitiwala kaming dumadalangin. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyan nawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng iyong kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa pagkaantig sa iyong labis at radikal na pag-ibig, Ama, piliin nawa ng aming mga pinunong nasyonal at lokal at kaming mga mamamayan ang kabutihang pangkalahatan at pagkalinga sa kalikasan, saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pasubaling pag-ibig, Ama, lumago nawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat miyembro ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa katahimikan, ibulong natin sa Panginoon ang iba pa nating mga kahilingan. Sama rin natin sa ating mga panalangin ang ating mga minor seminarians na ngayong linggo ay muli nang babalik sa kanilang paghubog sa seminaryo. Ganon din ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga taga-subaybay, ang lahat ng kanilang mga benefactors at lahat ng mga tumutulong sa kanilang paghuhubog. Lahat nawa sila ay patuloy na puspusin ng Diyos sa biyaya ng bokasyon at ng pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, sa pagkakatawang tao, ministeryo at pagpapakasakit at pagkabuhay ng iyong anak, ipinamalas mo ang iyong pag-ibig at ang iyong kagustuhang kami matubos. Masalamin nawa namin ang pagmamahal na ito sa isa't isa upang maging aktibo kaming tagapamagitan ng iyong pakikinig at kaligtasan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa liturhiya ng Eukaristiya. Sa
sa tinapay at alak na at itim na dulot mo kaligtasan, halik ng langit sa iyong sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming handong sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Rafael Arcangel at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak ng mapagmahal na Ama, kaya lakas loob tayong tumawag sa Kanya. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
kalwa at iyan magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo Bigayan po rin. tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa mga nasa tahanan na hindi makatatanggap ng banal na komunyon, dasalin po natin ang komunyong espiritual. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa anyo ng tinapay. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na. Iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo, at huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo'y aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sipo po tayo sandali para sa ilang mga paalaala. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. pagpalain kayo na mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Umayo tayong pinagpala. Salamat sa Diyos. Gandang umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat.